Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga panitikan sa panahon ng propaganda at himagsikan. Ako nga po pala si Kizaya Karen Jimnitran. Ako po si Lori Jane Lopez. Ako po si Mian Vergara Gumangat. At ako naman si Maybe Islapot. At kami po ang pangkat panglima. At ang unang mag-uulat ay si Lori Jane Lopez. Ang kilusang propaganda. Binubuo ng pangkat ng mga intelektual, sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Mariano Ponce, Jose Panganiban at saka si Pedro Paterno. Layunin ng kilusang ito ay ang magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa mga Pilipino at Kastila sa ilalim ng batas. Gawaing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Panumbalikin ang pagkakaroon ng kinatawang Pilipino sa Kortes ng Espanya. Gawaing mga Pilipino ang mga Cora Paruco. Ibigay ang kalayaan ng mga Pilipino sa pamamahayag, pananalita, pagtitipon at pagpupulong at pagpapahayag ng kanilang mga karangalan. Jose Rizal. Ginagamit ang sagisag ng laong-laan at dimasalang bilang sagisag panulat. Mga akda. First is No Limitang Here. Ito ang kaunahan at walang kamatayang nobela ng nagpasigla ng malaki sa kilusang propaganda at siyang nagbigay daan sa himagsikan laban sa Espanya. Second is El Filibusterismo. Naglalantad sa mga kabulukan ng pamahalaan, kasama rito ang katulong ngunit higit na makapangyarihan ang simbahan. Mi ultimo adios. Ipinalagay ng marami na ang tulang ito ay maihanay sa lalong pinakadakilang tula sa daigdig. Sobre la Indonesia de los Filipinos. Isang pasanaysay na tumatalakay at sumusuri ng mga dahilan ng palasak na nasabing ang mga Pilipino ay tamad. Panglima ay Pilipinas dentro de 100 años. Ito ay sanaysay na nagpapahiwatig na ang panahon ng interes ng Europa ay mababawasan, samantalang ang impluwensya ng Estados Unidos maramdaman. Pang-anim ay La Juventud Filipino. Sa kabataang Pilipino, isang tula na inihandog niya sa mga kabataang Pilipinong nag-aaral sa pamantasan ng Santo Tomas. El Consejo de los Dios. Ang kapulungan ng mga bathala, ito ay isang dulang patalinghagang nagpahayag ng paghanga kay Cervantes. Junto Pasig. Sa tabi ng Pasig. Isinulat niya ito nung siya ay 14 taong gulang.
may pedant versus. Hinihingan nila ako ng tula. 1882, Alas Flores de Heidelberg, 1882. Ang dalawang tulang ito ay nagpapahayag ng mga di pangkaraniwang kalaliman ng damdamin. Next is Hindi rin ah. Ang man eh. Ang ika-10 na akda ni Jose Rizal ay ang Notas a la Obras Sucesos de las Islas Filipinas por el Dr. Antonio de Morga. Mga tala sa akdang pangyayari sa Pilipinas ni Dr. Antonio de Morga. Labing isa, P. Jacinto. Memorias de un Estudiante de Manila. P. Jacinto, mga gunita ng isang estudyante sa Manila. Labing dalawa, Diario de Viaje de Norte America. Tala-arawan ng paglalakbay sa Hilagang Amerika. Marcelo H. del Pilar, kilala sa kanyang sagisag panunulat na Plaridel, Popdo, Piping Dilat, Dolores Manapat, Siling Labuyo. Nang dumating siya sa Espanya ay hinalinhan niya si Haina bilang patnugot ng La Solidaridad na naging tagapamansag ng mga banal na mithiin na ikapagkakaroon ng mga kaluwagan sa pamahalaan ng mga Pilipino. Mga akda. Una ay ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Salin sa tulang Amor Patreo ni Rizal na napalathala noong Agosto 20, 1882 sa Diaryong Tagalog. Ikalawa ay ang Kaiigat Kayo. Ito ay isang pabiro at pauyang tuligsa sa tugon ni P. Jose Rodriguez sa Noli ni Rizal, inilathala sa Barcelona noong 1888. Ikatlo, Dasalan at Tuksuhan. Akdang hawig sa katisismo subalit pagtuya laban sa mga praile na inilantad sa Barcelona noong 1888. Ikaapat, ang kadakilaan ng Diyos. Isang hawig katisismo subalit pagtuya laban sa mga praile na inilathala sa Barcelona. Ika-6, Dupluhan, Dalit, mga bugtong. Ito'y katipunan ng maiiksing tula at pang-aapi ng mga praile sa Pilipinas. Ika-7, La Soberana en Filipinas. Isang sanaysay na tungkol sa mga katiwalian at di makatarungang ginawa ng mga praile sa mga Pilipino. Ika-8, Por Telepono. Ika-9, Pasyong dapat ipag-alab ng puso ng taong babasa. Graciano Lopez Haina. Siya ay nakagawa ng may 100 pananalumpati na magpahanggang ngayon ay binabasa ng mga makabagong Pilipino na tinitipon at inililimbag sa imprenta ni Remedio Garcia, dating may-ari ng tindahan ng aklat, Manila Fratica. Ang susunod na mag-uulat ay si Maybe Lapot. Anong cookie siya?
Mga akda. Una, ang Fray Butod. Tinuligsa ang mga praile na mas ambisyoso at immoral ang pagkatao. Pangalawa, Lahia del Fraile at ang Everything is Humbug. Ito ay pinaliwanag ni Haina ang mga kapahamakan at kabiguan kung mapakasal sa isang Kastila. Pangatlo, sa mga Pilipino, isang talumpati na ang layunin, mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino, malaya, maunlad at may karapatan. Pang-apat, talumpating paggunita kay Columbus noong ika-391 anibersaryo sa pagkakatuklas ng Amerika na binigkas niya sa Teatro ng Madrid. Pang-lima, in honor del Presidente Moraita de la Asunción Hispano-Pilipino. Pinuri ni Haina si Hen Moraita sa pagpapantay-pantay niya sa mga tao. Pang-anim, Amor a España o Alas Juvenas de Malulos. Pag-aaral sa mga Kastila ng mga babae na ang guro ay gobernador ng lalawigan ang magbibigay. Pang-pito, El Bandolerismo en Pilipinas. Ipinagtanggol niya na walang tulisan sa Pilipinas at dapat magkaroon ng batas tungkol sa mga nakawan at kailangang baguhin upang hindi mahirapan ang Pilipinas. Pang-walo, Honor and Pilipinas. Ang pagwawagi sa mga eksposisyon ni Luna Resurrection at Padre de Tabera na ang katalinuhan ay nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Pang-siyam, pag-aalis ng buwis sa Pilipinas. Pang-sampo, isang paglinang sa institusyon ng Pilipinas. Ang panahon ng tahasang paghihimagsik. Hindi ipinagkaloob sa mga Pilipino ang hinihinging pagbabago ng mga propagandista. Naging bingi ang pamahalaan, nagpatuloy ang pang-aapi at pagsasamantala at nagiging mahigpit pa ang pamahalaan at simbahan. Ang kinilalang taluktok o pinaka-leader ay sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at Apolinario Mabini. Ang susunod na mag-uulat ay si Mian Gumangan. Andres Bonifacio, kilala bilang ama ng demokrasyang Pilipino, ngunit higit sa lahat bilang ama ng katipunan. Umanid sa La Liga Filipina. Mga akda. Una, katungkulang gagawin ng mga anak ng baya. Pangalawa, huling paalam. Pangatlo, pag-ibig sa tinubuang lupa. Apolinario Mabini, El Verdado Dicalugo, El Desarrollo y Caída de la República Filipina, sa bayang Filipino, pahayag. Emilio Jacinto ay kilala bilang utak ng katipunan sapagkat tumayo bilang kanang kamay ni Bonifacio sa gisag panunulat di Mas Ilaw. Mga sinulat, Kartilya ng Katipunan, Liwanag at Dilim. Pahayag sa panahon ng himagsikan, Heraldo de la Revolución, La Independencia, La República Filipina, La Libertad. At yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.